Napakalinaw pa sa aking mga alaala ang mga pangyayari noon. Ako ay nagbalik upang maghiganti at nagsimula ang lahat sa bapor na parang Pilipinas. Napakabagal ang pagsulong. Magandang hapon, Doña Victorina. Sana nagustuhan mo ang servisyo sa loob ng bapor. Ang bagal-bagal ng bapor. Pinipinit pa. Pauli-pauli ka na. O, sa kanila? Landi-landi naman mga lalaki. Halos 13 taon na nakalipas. Inagabihan din ng araw din yun. Paubli akong pumunta sa gubat na naging isang malaking parte sa aking kasaysayan. Ngunit sa di inaasahang pangyayari. Parang may naaalala ko sa kanya. Kinong Simon, may maaari po ba akong itulong sa inyo? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako ang taong tinulungan mong bigyan ng maayos na libing ang aking ina. Ginoong Crisostomo Ibarra. Basilio? Ngayon ay nabunyag na ang aking itinatagong lihim na pwede ikapahamak ng aking buhay. At ngayon din, maaari na kitang patayin. Pero, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Dahil pareho lang naman tayo, iisa ang hadikain. Ang magiganti at makamit ang katarungan. Kung gusto mo, sumama ka sa akin at magpaplano tayo para sa himagsikan. Ngunit iba ang aking adikain. Ang itayo ang Akademya ng Wikang Espanyol na layunin na ang mga Indyong Pilipino ay magkaisa sa pamahalaan at maibahagi nila ang kanilang mga hinanakit at mga kailanganin. Naisip mo ba? Sa dami-dami na ng dialekto dito sa Pilipinas na nagbubuklod-buklod sa atin. Tapos, gusto mo pa magdagdag na isa pang wika? Hindi po. Maaari tayong mapalapit sa pamahalaan at mapagkaisa natin ang kapuluan. Padre, ayaw niya makinig. Ayaw niya. Tama na, Simon. Tapos na yan. Tuloy mo na lamang ang iyong pagsasalaysay. Pagkalipas ng ilang araw, ang aming landas ay pinagtagpo muli. Hindi ako dumalo sa konsyertong ginanap sa Teatro Variedades upang magpunta sa bahay ni Basilio. Basilio, lumapit ka. Kamusta ang may sakit? Napakahina, parang walang buhay. Parang Pilipinas, unti-unting pinapatay ng Espanya. Pagsiklab na puto, ay magsisimula ang himagsikan. Pumili ka, buhay o kinabukasan. Ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang mumuno sa pagligtas sa aking Maria Clara. Hindi maaari. Kaninang dapit hapon ay pumanaw na siya. Kalokohan, isang duwag na pagdadahilan. Totoo ang aking sinasabi. Namatay? Namatay na hindi ako nakikita. Namatay na hindi alam na ako'y buhay ng dahil sa kanya. Ang mahal kong si Maria Clara. Wala na siya. Wala. Huwag kang mag-alala. Nasa piling na siya ng Diyos. Magiging maligaya na siya doon. Wala na siya. Huwag kang mag-alala, Simon.
kalungkutan at kamatayan, kundi ang mga mayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw. Papasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso makikita ko yung Pare. Kahit sa may kaunan, tayo rin ay magkasama upang lahat tayo lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Maaari din natin Di ako lumabas ng aking bahay. May nagbalita na lamang sa akin na ang mga estudyante na nagtatayo ng akademya ay nabigo sa kanilang hadikain. Nabalita rin sa akin yun. Nagkaroon daw sila ng pagsalo-salo kung saan marami salita ang kanilang binitawan laban sa pamahalaan at sa kanilang mga praile. Bakit hindi pinapabura nito ang kustodyo ang ating hiling? Di ba't marami na siyang tagumpay? Bakit hindi na tayo hinahayaang magtagumpay? Mabuti naman ang ating layunin. Alam niyo ba, na mag-aala sa Simon ay ginagpit ang mga di nakikilala mga tao. At may makakagawan daw nito ay mga Friday. Pumasok kaya doon. Sino pa naman ang may interes sa kung ano man ang nangyari sa mag-aalahas? Wala na ibang ninais kundi samsamin ang mga sarapin ng mga Pilipino. Halina, ang sarap ng mga pagkain. Oh, mabuti na karating ka na. Si Juanito na lang pala ang kulang. Sana'y si Basilio na lang pala ang ating nangyayaan sa halip na si Juanito. Mukhang hindi naman pala siya makakapunta eh. Oo nga naman. Ba't hindi na lang si Basilio ang ating inaniyahan? Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio, maaari pa tayo makakuha ng mga ilang mga detalye tungkol sa isang bata at sa isang monha na nawawala. Para kay Don Custodio, ang pansit. Ipadre rin niya lumpia at tortang alimango sa mga praile. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil katulad ng pansit ng mga inchik, tayo din ang tumatangkilik para sa mga nakikinabang. Katulad natin pamahalan. Hindi. Dapat i-ari ang pansit Tigoroga. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ay sa Eminensyang Guard Negra, kay Simon. Tignan ninyo. Hindi ba yun ang paborito ng estudyante ng vice-rector? Masdan nyo. Sa karuwayan ni Simon, ito'y sumakay. Ang busabos na vice-rector na yan, pinaglilingkuran ng Panginoon na parang general. Kinabukasan ay tumambad ang mga paskil na tungkol sa paghihimagsik. Hinuli ang mga estudyante pagkat sila ang mga inaasahang gumawa ng mga ito. Bakit kaya sarado ang paaralan? Ano kaya ang nangyari? Profesor, Basilio, anong ginagawa mo rito? nais ko lang pong dalawin ng aking mga pasyente. Mabuti kung ganoon. Asama ka pa sa piging kahapon? Ay, hindi po. Naimbitahan lang po ako, ngunit hindi po ako dumalo. Mabuti kung ganoon. Pero kasapi ka ba sa kanilang organisasyon? Ha? Nagbayad lang po ako para sa kasapian. Basilio, nabaltaan mo na ba? Ang alin? Ang tungkol sa mga paskin? Hindi, matagal daw mawawala ng pasok bukas. Akalain mo yun? Sige, muna na ako. Akala ko naman kung anong itinasaya ng isang yun. Juanito! Saglit lang. Alam mo ba kung anong nangyari sa mga paskin? Wala akong kinalaman dyan. Sagani, ikaw, alam mo ba kung anong nangyayari? Bakit ganoon? Nang dahil lang sa maliit na pangyayari, masira na lang ba ang ating pinagsamahan? Ganun lang ba kababaw ang lahat ng ating pinagsamahan?
Ngayon lang ba may makulong nang dahil sa kanya sa pagtatanggol ng kalayaan? Sino kaya ang may gawa nun? Napakasama naman ng lahat ng nakalagay doon. Hayaan mo sila ang malam. Kung nasa ang pangalan, doon tayo. Naroon ang karangalan ng isang Pilipino. Kung ang sinasabi ng mga paskil ay tungkol sa karangalan natin, hayaan natin ito at pasalamatan. Tama ka. Kaawang Pilipino. Hinahasa. Sadyang ang mga Pilipino talaga yung pinag-iisip. Tanging ako lamang ang nag-iisip sa Pilipinas. Ano yun, no? Ano to? Sino kaya nagdikit na mga to? Sa tingin ko, mga nagdikit niyan yung estudyanteng magtatayo ng akademya. Tara, uli natin! Tara, ulihin natin sila. Ayun sila. Sumama ka sa amin. Kailan kaya tayo makakalaya? Punyalis naman eh. Wala silang kwenta. Kaya nga gusto ko na rin makalaya eh. Kailan pa kaya tayo makakalaya? Makaraig! Pwede ka na lumabas. Kailan ba pwede palayain? Bekson, ikaw rin. Tadeo, sunod ka na. Juanito, tumayo ka na dyan. At Isagani, bilisan mo. Inyansahan ko si Basilio dahil siya na lamang ang natatanging nakakulong. Napakalungkot niya dahil si Huli, ang kanyang katipan, ay namatay dahil sa isang fraile. Si Padre Camora, dinala niya ako sa aking bahay at doon ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging instrumento sa katuparan ng aking mga plano. Magandang hapon, aking Irog. Magandang hapon. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Si Huli ka ba? Ha? Bakit? Kasi ikaw ang nakahuli ng case nito. Oo, ako nga si Huli. Ako ang huli sa'yo pag may ibang babae ka. May bibigay ako sa'yo. Ano yun? Isang punta. Salamat. Para ayoko na po. Dito ko talaga kaya. Dito po ako ah. Hindi pwede. Dito ka lang. Andito na rin naman tayo eh. Para rin naman to kay Basilio. Kahit si Padre Camora ay nagpapahinga. Padre Camora. Huli! Pumasok ka muna, anak.
patawarin mo ako. Paalam. Nabigo ang kilusanan dahil sa akin. Purong sulong kasi ang aking mga desisyon. Dahil noon, ako'y umiibig pa. Pero ngayon patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para ako'y umurong pa. Ako ang magsasabot ng kamatayan sa gitna ng bango at rangya. Ikaw naman ang gigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Sumama ka sa akin. Para saan naman po yung lamparang yan? Hintayin mo. Dinamita? Ngunit hindi basta-basta dinamita. Makakarinig ang Pilipinas ng isang pagsabog. Lahat ng makasalanan ay mapaparusahan. Ngayong gabi, Kung gayon po, ay hindi nyo na ako kakailanganin. iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ay lalabas sa mga artilyero. Sabay-sabay susugod ang lahat. Ikaw ang mamumuno. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. At doon, nakaimbak ang mga baril at ang mga pulbura. Mamamatay lahat ng mahihina at ang mga hindi handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Inchek, Kastilang Duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadanak, ay sisibol ang bagong lahi. At ano na lamang ang sasabihin ng mundo sa gagawin nating ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Ano naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangan isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit ko kailangang lingapin ang mundong kailanman ay hindi lumingap sa akin? Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya. At nagsimula ang lahat. Kaya nandito ako. Pagdating ng Kapitan General, ay madali akong umalis. Sinenyasan ko si Basilio, pero Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago ko simula ng seremonya at ng sakramento ng pag-iisang dibdib, mayroon bang tumututol sa kasal ni Juanito Pelaez at ni Paulita Gomez? Maaari na kayong pumunta sa harapan. Meron. Nang unang beses pa lang kita nakita, nagbiyak ko ng aking puso. Pero tungkol sa ating pag-iibigan, ang aking lahat sa pagkakas. Wala akong pakialam. Basta pangalam ko, mahal na mahal kita, Paulita Gomez. Mahal na mahal din kita. Wala! Pagpatuloy ang seremonya! At ngayon ipagpatuloy na natin ang seremonya. Paulita Gomez, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Juanito Pelaez na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Iulit ko, tinatanggap mo ba siya? Ikaw naman, Juanito Pelaez, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Paulita Gomez na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Minamahal kong Paulita Gomez at Juanito Pelaez sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayan. Pagkaupin ninyo ang inyong mga palad at payag ninyo ang hindi magtipad sa banal na sakramento ng kasal. At kayong lahat na nagtipon-tipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ang iyong esposa. Muy bien! Mabuhay ang bagong kasal. Tayo pumunta na sa pagtitipon.
Mabuhay sa inyong kasal. Ito ang handog kong regalo para sa inyong dalawa. Salamat po, napakaganda naman. Salamat. Magandang gabi. Magandang gabi din. Nais ko nga pala ipakilala sa inyo ang aking maputing asawa, Paulita Pelan. Magsisimula na! What? Bakit? Nais ko na matulapan si Paulina sa huling pagkakataon. Dahil bukas, ibang tao na siya. Dalang lamparan ni Simon ay isang bomba. Huwag kang tutuloy. Ayoko! Wala na siya. Tumalon na siya sa ilog. Si Simon at si Ibarra ay iisa. andito ako, si Crisostomo Ibarra. Nagbabalat kayo bilang Simon. Uminom ako ng lason dahil di nila ako matadakip. Patay, oo. Pero buhay, hindi. Tawaran ka nawa ng Diyos, Ginoong Simon. Ang Diyos ang lahat ng nagplano nito. Bakit niya ako pinabayaan? Dahil hindi niya gusto ang iyong pamamaraan, Ginoong Simon. Padre Florentino, bubuksan ko na po ang ginawan. Sige, susunod na ako. Sige po. Siya ay nakatulog na. Paawa-nawa ng Diyos ang naligaw ng daan. May makapunta ng bigla. Sa pagkabay ng bigyan ng isa. Naway tatunawa ito ng Diyos sa ilalim ng dagat. Kung kakailanganin man, magkalawa ng Diyos dito. Ngunit pansamantala ka muna dyan sa ilalim ng dagat. Kung saan hindi ka makakapagtulog sa kasamaan sa tampal.
Basilio, nabalitaan mo na ba? Ang alin? Ang tungkol sa mga paskin? Hindi, matagal daw mawawala ng pasok bukas. Akalain mo yun? Sige mauna na ako. Akala ko naman kung anong ikinasaya niya. Juanito! Juanito, huli ka dito! Sira ulo ka, Chan. Go! Or you could just pretend to be with her all day. Gutom ako. Start na ba? Basilio, nabalitaan mo na ba? Ang alin? Ang tungkol sa mga paskin? Hindi, matagal daw mawawala ng pasok bukas. Ha? May bukas ba yun? Wala daw na ba? Bakit hindi pinapabura ni Don Custodio ang ating hiling? Wala nakakalap yan. Di ba't marami na siyang tagumpay? Bakit hindi man lang tayo hinahayaang magtagumpay? Mabuti naman ang ating layunin. Alam niyo ba? Basilio, lumapit ka. Ba't kang humingi?